Sir, good morning, sir. Para sa mga gumagamit sa atin ng mga, halimbawa, mga Netflix, Spotify, Canva, and many more, worth it ba ang subscription fees? Depende if it's for education or entertainment. Okay? Pagdating naman sa education, siyempre, matututo ka, number one. And then, number two, pag natuto ka, pwede mo inegosyo. Like, for example, Canva. Diba? Pwede ka maging freelancer. Babayad ka lang na magkano. Diba? Kunyari, nasa AI ka naman, ChatGPT. Gusto mo yung $20 version kasi mas mabilis, mas maraming functions. So, pwede ka maging virtual assistant or freelancer. Pwede kang gumawa, pwede kang mag-manage, pwede kang pag-project, Diba? At kikita ka as a freelancer. Pero ito naman, yung next naman yung entertainment, Netflix, yung mga ganun, diba? Prime. Yung mga yun naman, syempre naman, wala namang talagang balik na financial yan. Pero ang binibigay lang sa'yo is parang ma-relax ka, para, yung ma-entertain ka. Diba? Kaya ang tanong parati na lang siguro, ano bang purpose mo kung bakit ka magsasubscribe? Is it for education or entertainment? Okay, ako, I would first go for education. Magsasubscribe muna para matuto, kumita. Pag natuto na at kumita na ako, tsaka na ako papasok sa entertainment.